Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 5, Quarter 3, Lesson 8. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pagpupunyagi, kinahinatnan at implikasyon ng pagtatanggol at pagpapanatili ng kalayaan mula sa mga Espanyol. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Let's start! Mga kasanayan at layunin. Nasusuri ang mga pagpupunyagi, kinahinatnan at implikasyon ng pagtatanggol ng mga katutubong pangkat, kababaihan, at iba pang sektor na mapanatili ang kalayaan at kolonyalismo. 1. Nasusuri ang mga paraan ng mga armadong pananakop ng mga Espanyol. 2. Natatalakay ang mga pangyayari tungkol sa tangkang pananakop ng mga Espanyol sa katutubong pangkat. 3. Natataya ang sanhi at bunga ng mga rebelyon at iba pang reaksyon ng mga katutubong Pilipino sa kolonyalismo. At 4. Nakabubuo ng konklusyon tungkol sa mga dahilan ng di matagumpay na armadong pananakop ng mga Espanyol sa ilang piling katutubong pangkat. Unang araw. Balik-aral, gawain bilang 1, boarding pass. Bilang panimula, kayo ay magkakaroon ng boarding pass na gagamitin ninyo upang kayo ay makapaglakbay sa susunod na destinasyon. Narito ang boarding pass. Narito naman ang halimbawang sagot. Passenger name, pangalan mo. Ano ang natutunan ko kahapon? Maaaring sagot, natutuhan ko ang tungkol sa pag-aalsa ng kapatiran ng San Jose at ang dahilan kung bakit sila lumaban. Bakit mahalagang matutunan ang ating kasaysayan? Mahalagang matutunan ang ating kasaysayan upang malaman natin ang pinagdaanan ng ating mga ninuno at mahalin ang ating bayan. Gawain bilang 2, magsalaysay para sa kasaysayan, isipin at ibahagi. Gamit ang graphic organizer na makikita sa ibaba, magbabahagi ng nalalaman tungkol sa salik na ito. Tangkang pananakop sa Cordillera. Hindi lubusang nasakop ng mga Espanyol ang Cordillera dahil sa matibay na paglaban ng mga katutubo at sa bulubunduking lugar. Tangkang pananakop sa bahagi ng Mindanao. Nahihirapan ang mga Espanyol na sakupin ang Mindanao dahil sa matatag na pamahalaang Muslim at patuloy na paglaban ng mga Moro. Gawain bilang 3, iguhit mo, sagot mo. Iguhit ang masayang muka kung ang sagot ay tama, malungkot naman kung ito ay mali. 1. Ang mga tribo ng Cordillera ay madaling nasakop ng mga Kastila. Sagot, masayang muka. 2. Ang layunin ng mga Kastila sa pananakop sa Cordillera ay upang makontrol ang mga mina ng ginto. Sagot, masayang muka. 3. Si Juan de Salcedo ang pinuno ng mga Kastila sa kanilang tangkang pananakop sa Cordillera. Sagot, malungkot na muka. 4. Ang mga katutubong Cordillera ay gumamit ng mga kuta at depensa upang ipagtanggol ang kanilang mga teritoryo.
Sagot, masayang muka. 5. Ang pagkakabigo ng mga Kastila sa pananakop sa Cordillera ay dahil sa matinding pakikipaglaban ng mga katutubo at ang mahirap na teritoryo ng rehiyon. Sagot, masayang muka. Gawain bilang 4, character profile. Ibahagi ang reaksyon o pananaw tungkol sa sarili. Ano ang karaniwang ginagawa mo kapag may bagay na ipinagagawa sa iyong labag sa iyong kalooban? Paano mo ito hinaharap at tinutugunan? Punan ang character profile sa ibaba upang masagot ang tanong sa bagay na ito. Sagutin natin. Halimbawa ng utos o anumang bagay na ipinagagawa sa iyong labag sa iyong kagustuhan. Halimbawang sagot lamang ito, pinipilit akong gumawa ng bagay na hindi ko gusto o hindi tama para sa akin. Ang aking nadarama kapag may ganitong pangyayari, nalulungkot, naiinis. Ang mga hakbang o aksyong aking ginagawa sa ganitong pangyayari. Kalmado akong nagsasabi ng aking saloobin at humihingi ako ng tulong o payo sa nakatatanda. Gawain bilang 5, buo salita, susing salita ng aralin. Tukuyin ang mga konsepto tungkol sa aralin. Gawing gabay ang mga pahayag na makikita sa ibang hanay upang matukoy ang konsepto. 1. Ito ay mga katutubong pangkat sa Pilipinas na kalimitang naninirahan sa mga kabundukan at mga liblib na lugar na nananatiling nagsasabuhay ng katutubong kultura at paniniwala. Sagot, cultural minority. Cultural minority. 2. Ito ang banal na digmaan ng mga Muslim. Sagot, jihad. Jihad. 3. Ibang tawag sa grupo ng mga Muslim sa Mindanao. Sagot, Moro. Moro. 4. Lugar na kalimitang malayo sa lungsod, tumutukoy sa buhay sa bukid o lalawigan. Sagot, rural. Rural. 5. Talunin o kalabanin. Sagot, supilin. Supilin. Konsepto bilang 1, ang di matagumpay na pananakop ng mga Espanyol sa Cordillera at sa mga bahagi ng Mindanao. Ikalawang araw. Bagamat mahabang panahong namalagi ang mga Espanyol sa Pilipinas, ay hindi nila nagawang sakupin ang buong kapuluan. Naging malaking hamon para sa mga Espanyol ang mga Muslim mula pa nang marating nila ang ating bansa noong panahon ni Lapu-Lapu hanggang lisanin nila ito. Ang mga Muslim sa Mindanao ay hindi nasakop ng mga Espanyol, bagamat may mga gobernador general na nagpadala ng mga kawal upang sakupin sila. May mga pamayanan at kutang itinayo sa Zamboanga ngunit nabigong masakop ang buong Mindanao lalo na sa mga lugar na laganap ang relihiyong Islam. Naging malakas ang mga sultanatong itinatag ng mga Muslim kung kaya nagawa nilang mapigil ang mga hukbong ipinadala ng mga Espanyol. Hindi nagpadaig ang mga Muslim. Sa halip, buong tapang at may pagkakaisa nilang nilabanan ang mga Espanyol. Ang kanilang paniniwala sa relihiyong Islam ay mahalagang salik sa pagkakaroon nila ng diwa ng pagkakaisa at determinasyong huwag magpasailalim sa kamay ng mga dayuhan at huwag kilalanin ang relihiyong Kristyanismo. Noong 1578 ay ipinadala ni Gobernador General Francisco Sande ang kauna-unahang ekspedisyon sa Mindanao. Ang ekspedisyon ay pinangunahan ni Kapitan Esteban Rodriguez de Figueroa
kasama ang mga kawal na Espanyol at mga Kristiyanong Pilipino. Una nilang sinalakay ang pulo ng Holos sa Sulu. Sa labanan, natalo ang mga Muslim sa Hulo, subalit hindi sila nasakop. Sa pangyayaring ito, nag-alab sa puso ng mga Muslim ang matinding galit kaya sa pangunguna ni Sultan Panggian ay nagpahayag siya ng jihad o pakikidigma laban sa Espanyol. Nabigurin ang mga Espanyol na maitatag ang kapangyarihan ng Espanya sa mga bulubunduking rehiyon ng Luzon. Ilan sa mga ito ay ang mga pangkat etnikong naninirahan sa bulubundukin ng Cordillera. Dahil masyadong liblib at masukal ang mga kabundukang pinaninirahan ng mga Igorot at iba pang grupo, ay hindi na ito nagawang pasukin o puntahan ng mga Espanyol. Kaya naman, hindi rin napalaganap dito ang relihiyong Kristyanismo. Nagawang panatilihin ng mga katutubo ang kanilang mga natatanging kultura at pagpapahalaga sa kabila ng mahabang panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa bansa. Gawain bilang 6, pamprosesong tanong. Sa bahaging ito, sagutin ang mga katanungan. 1. Paano sinalakay ng mga Espanyol ang katutubong Pilipino at Muslim sa ilang bahagi ng bansa? Sagot, nagpadala ang mga Espanyol ng mga kawal at ekspedisyon upang labanan at sakupin ang mga katutubo at Muslim. 2. Bakit hindi naging matagumpay ang pananakop ng mga Espanyol sa Cordillera at sa mga bahagi ng Mindanao? Sagot, hindi sila nagtagumpay dahil sa matinding paglaban, pagkakaisa ng mga tao at sa mahirap na heograpiya ng lugar. 3. Anong katangiang Pilipino ang nakita sa mga Muslim at katutubong Pilipinong natalakay sa aralin? Sagot, makikita ang katapangan, pagkakaisa at pagmamahal sa kalayaan. 4. Bakit kaya hindi ginaya ng ibang Pilipino ang mga Muslim at ibang katutubong di nagawang sakupin ng mga Espanyol noon? Sagot, dahil mas malakas ang kapangyarihan ng Espanyol sa ibang lugar at hindi nagkaroon ng sapat na lakas at pagkakaisa ang mga tao. Konsepto bilang 2, mga reaksyon ng mga katutubong pangkat sa mga armadong mananakop. Dahil sa pisikal at kondisyong pangheograpiya ng Pilipinas bilang isang bansang kapuluan, nagtagumpay ang mga Espanyol na masakop ang mga naninirahan malapit sa dalampasigan ng Luzon at Visayas. Isa pa sa mga naging dahilan ng kahinaan ng mga Pilipino laban sa paglaganap sa kolonisasyon ay ang kakulangan ng pagkaunawa ng mga katutubo sa tunay na motibo ng pagdating ng mga dayuhan sa bansa. Nagkaroon ng epektibong kontrol ang mga Espanyol sa mga lugar kung saan naninirahan ang napakaraming tao. Samantala, nananatiling malaya ang mga tao sa rural o sa mga mabundok na rehiyon sa Luzon at Mindanao hanggang sa kalagitnaan ng ika-18 siglo. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ng di pagtanggap ng mga katutubong pangkat sa mga Espanyol ay ang pagtutol nila sa bagong relihiyon, hindi paggalang sa mga pinunong Espanyol sa diwa ng pakikipagsanduguan sa mga katutubong pinuno, pangangamkam ng lupa ng mga katutubo at di makatarungang pagbubuwis at pagpapatrabaho. Gumamit ng armadong puwersa ang mga Espanyol para supilin ang mga Pilipino. Itinayo nila ang hukbong kolonyal sa bansa. Pinalakas ito sa pamamagitan ng sapilitang pagkalap ng mga katutubo upang gawing sundalo. Ginamit ang hukbong ito para labanan ang pagtutol at paglaban ng mamamayan. Malupit na sinalakay ng hukbong kolonyal ang mga magsasakang nag-aalsa sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Ginamit ang hukbong ito sa paulit-ulit na pagsalakay sa mga Moro sa Mindanao at sa mga katutubo sa bulubunduking Cordillera. Gayunpaman,
ilan sa mga katutubong pangkat sa bansa ang nanindigang hindi magpapasailalim sa kamay ng mga dayuhan. Kaparehas, suriin ang mga tanong na sumasalamin sa isinagawa ninyong naunang gawain. Humanap ng kapareha at pag-usapan o sagutan ang mga sumusunod na katanungan. 1. Bakit gumamit ng armadong paraan ang mga Espanyol sa pagsakop sa mga Pilipino? Sagot, dahil tumutol at lumaban ang mga katutubo sa pananakop, relihiyon at mga patakaran ng mga Espanyol. 2. Paano nila isinagawa ang paraang ito? Sagot, nagtayo sila ng hukbong kolonyal at gumamit ng sapilitang pagsundalo at marahas na pagsalakay. 3. Ano-anong aral at realisasyon ang iyong nakita mula sa araling ito? Sagot, natutuhan ko na mahalaga ang pagkakaisa at tapang sa pagtatanggol ng kalayaan. Isulat ang inyong sagot dito. Gawain bilang 8, ugnay-unawa, ating ilapat at iugnay. Magtala ng mga maaaring gawin sa pamamagitan ng pagkumpleto sa mga pahayag upang maipakita ang pag-unawa sa aralin. 1. Ang masusing pag-unawa sa kasaysayan ay mahalaga kasi natutulungan tayo nitong maintindihan ang mga pangyayari noon at matuto mula sa mga karanasan ng ating mga ninuno. 2. Bilang isang mamamayang Pilipino, kailangang ang kaalaman ko sa kasaysayan ay maibahagi ko rin sa iba dahil mahalagang malaman ng lahat ng ating pinagmulan upang mas mahalin at pahalagahan ang ating bansa. 3. Bilang isang responsable at mapagmahal na Pilipino, ang pag-alam sa kasaysayan ay masasabi kong susi sa magandang pamamahala ng bansa kasi nagbibigay ito ng gabay sa paggawa ng tamang desisyon at paggalang sa karapatan ng bawat Pilipino. Konsepto bilang 3, mga reaksyon ng mga katutubong pangkat sa mga armadong mananakop. 3 araw. Pakikipaglaban. Paglaban ng mga Moro. Nang dumating si Magellan noong 1521, ang mga sultanato ng Sulu at Maguindanao ay nagpalaganap na ng kanilang impluensya sa ibang mga katutubo. Sa panahon ni Legazpi, ang malakas na pagtutol sa kanya ay nanggaling sa Maynila kung saan ang namumuno ay isang prinsipeng Muslim, si Raja Soliman. Noong 1678, matapos masakop ang Sultanato ng Borneo, ay ipinadala ni Gobernador General Sandes si Kapitan Esteban Rodriguez de Figueroa para masakop ang mga isla ng Sulu at Maguindanao. Ito ang naging hudyat ng simula ng pananakop sa Mindanao. Ang ekspedisyong de Figueroa ay nagtagumpay na maipasailalim ang Sulu sa Espanya at ipinagkasundo na magbayad ng tributo sa Espanya. Subalit, nabigo siyang masakop ang Maguindanao dahil nagkulang siya sa probisyon at hindi nakapasok sa Rio Grande de Mindanao. Nagpatuloy ang mga taga Mindanao at Jolo sa paglaban sa kolonisasyon. Paglaban ni Sultan Kudarat. Sa kasagsagan ng digmaang Moro laban sa pananakop ng mga Espanyol noong ika-17 siglo, si Sultan Kudarat, pinuno ng Maguindanao ay nakipaglaban para sa kalayaan. Sa kanyang pamumuno, nagkaisa ang mga naninirahan sa Lanao, Cotabato, Basilan, Davao at Zamboanga sa pagtutol na palaganapin ang Kristyanismo sa kanilang lugar. Ang kampanya ng mga Espanyol laban sa kanila ay nagbunga ng kanilang pagkakasunduan at pagkakaisa, kasabay nito ang pagdeklara ng Jihad o Holy War laban sa mananakop at mga Kristiyanong katutubo. Isa sa mga pangunahing kinahantungan nito ay ang madalas na mga paglusob na isinagawa ng mga Moro sa mga Kristiyanong bahagi ng Visayas.
Pag-aalsa ni Magalat. Noong 1596, namuno si Magalat sa isang pag-aalsa dahil sa pagpataw ng mataas na buwis at pang-aabuso ng mga enkomendero sa Cagayan. Ang iba't ibang datu o pinuno ng Tugigaraw ay sumali sa rebelyong ito. Tumagal ng 8 buwan bago ito nasugpo. Pakikipaglaban ng mga pangkat etniko sa Cagayan. Tinangka ng mga Espanyol na sakupin ang bulubunduking Cordillera at kontrolin ang mga minahan dito. Ngunit dahil sa matarik na daanan at sa paglaban ng mga Igorot, hindi nila ito nagawa. Pagtakas o pagtira sa labas ng pamayanang itinatag ng mga Espanyol. Isa pang kilos na ginawa ng mga katutubong pangkat bilang reaksyon sa armadong pananakop ay ang pagtakas sa pamamagitan ng pagpunta sa matataas na lugar upang maiwasan ang impluwensya ng mga Espanyol. Mas pinili nilang manirahan sa labas ng lipunang kolonyal upang makaiwas sa pang-aalipin at di makataong patakaran ng mga Espanyol. Tinawag sila ng mga Espanyol na makataong labas o tulisan. Sa pagdaan ng mga panahon, lumaki ang bilang ng mga taong nanirahan sa mga bundok kung saan hindi sila napasailalim sa pamumuno ng mga Espanyol. Napanatili nila ang kanilang kultura. Sa kasalukuyan, ang karamihan sa kanila ay kabilang sa tinatawag na cultural minority. Gawain bilang siyam, kunwarian. Kung ikaw ay nabubuhay sa panahon ng Espanyol, alin sa mga paraan ang iyong gagamitin? Ang makipaglaban o ang tumakas? Halimbawang sagot, kung ako ay nabubuhay sa panahon ng Espanyol, pipiliin kong makipaglaban upang ipagtanggol ang aking kalayaan, kultura at ang aking bayan. Narito ang pamantayan sa pagmamarka. Pagpili ng paksa, pagmumungkahi ng maaaring gawin, mensahe o konteksto ng pagtugon sa pangangailangan at pagsasalaysay. Gawain bilang 10, buklat-mulat, handang mamulat sa mga konseptong dapat. Mag-book para sa iyong trip o paglalakbay patungkol sa aralin. Ang iyong gagawin ay itala ang mga konsepto o ideyang nagpamulat at umantig sa iyong isip at puso patungkol sa aralin at ugnayan sa pang-araw-araw na pamumuhay. #book ng aking paglalakbay sa aralin. Sa araling ito, napagtanto ko na mahalaga ang tapang at pagkakaisa sa pagharap sa mga pagsubok. Naintindihan ko rin na ang pagmamahal sa kultura at paniniwala ay nagbibigay ng lakas upang ipaglaban ang kalayaan. Sa araw-araw na buhay, maaari kong isabuhay ang aral na ito sa pamamagitan ng pagiging matatag, paggalang sa iba at pagmamahal sa aking bansa. Sa gawaing ito ay tatalakayin mo ang mga ginawang pakikipaglaban ng sumusunod na mga katutubong pangkat laban sa mga Espanyol. Gayon din, bumuo ng sariling konklusyon kung bakit hindi nagtagumpay ang mga armadong mananakop na kontrolin o sakupin sila. Sagutan ang talaan na ito. Unang kolum, katutubong pangkat. Pangalawang kolum, paraan ng pakikipaglaban. At pangatlong kolum, konklusyon kung bakit hindi sila sinakop. Una, mga Muslim sa Mindanao. Armadong paglaban at pagkakaisa sa ilalim ng mga sultanato. Jihad o sama-samang pakikidigma laban sa Espanyol. Hindi sila nasakop dahil sa kanilang matibay na pagkakaisa, paniniwala sa Islam at malakas na pamumuno. Pangalawa, mga pangkat etniko sa Cordillera. Matinding paglaban at pagtatanggol sa kabundukan, hindi pakikipagtulungan sa mga Espanyol.
Hindi sila nasakop dahil mahirap pasukin ang kanilang lugar at matatag nilang ipinagtatanggol ang kanilang kultura. Pangatlo, armadong paglaban sa pamumuno ng mga sultan, pagprotekta sa kanilang lupain at pamahalaan. Hindi sila sinakop dahil sa malakas na pamahalaang sultanato at sama-samang paglaban ng mga mamamayan. Gawain bilang 11, exit ticket. Paano nakaapekto ang ginawang pakikipaglaban o pagtakas ng mga katutubong pangkat sa kolonyalismong Espanyol sa buhay ng mga Pilipino sa kasalukuyan? Halimbawang sagot, ang pakikipaglaban ng mga katutubo ay nagturo sa mga Pilipino na pahalagahan ang kalayaan at panatilihin ang sariling kultura laban sa kasalukuyan. Ika-4 na araw. Gawain 12, tayahin ang nalalaman. Lagyan ng check ang bilang ng pangungusap na tumutukoy sa paraan ng armadong pananakop ng mga Espanyol sa mga katutubong pangkat ng Pilipinas at X kung hindi. Gawin ito sa sagutang papel. 1. Ginamit ng mga Espanyol ang mga hukbo para supilin ang pagtutol at paglaban ng mga katutubong pangkat. Sagot, check. 2. Ginamit ng mga Espanyol ang Kristyanismo upang madali nilang makuha ang loob ng mga katutubo. Sagot, check. 3. Binigyan ng mga Espanyol ang mga katutubo ng mga regalo. Sagot, X. 4. Malupit na sinalakay ng hukbong kolonyal ang mga magsasakang nag-aalsa sa iba't ibang kapuluan. Sagot, check. 5. Gumamit ng mga makabagong kagamitan ang mga dayuhan upang supilin o pigilan ang lumalabang mga katutubo. Sagot, check. Iguhit ang masayang muka kung ang sinasabi ng pangungusap ay nagpapakita ng positibong epekto ng kolonyalismong Espanyol sa pagkabansa at pagkakakilanlan ng mga Pilipino at malungkot kung negatibong epekto. 6. Bumaba ang tingin ng mga Pilipino sa gawaing manual. Sagot, malungkot. 7. Nakilala ang Pilipinas sa mundo sa pagkakaroon ng mayamang kalikasan lalo ng mga produktong pampalasa. Sagot, masayang muka. 8. Naging makadiyos at madasalin ang maraming Pilipino. Sagot, malungkot na muka. 9. Natuto ang mga Pilipinong manigarilyo at iba pang uri ng bisyo. Sagot, malungkot na muka. 10. Nakilala ang Pilipinas bilang isang pinakamalaking Kristiyanong bansa sa buong mundo. Sagot, masayang muka. Gawain bilang 13, lipat kaalaman. Para sa gawaing ito, ikaw bilang kabataang Pilipino ng makabagong panahon ay ipakita mo ang iyong pagpapahalaga at pagmamahal sa ginawang pagpupunyagi ng mga Pilipino sa panahon ng mga Espanyol. Gawin mo ito sa pamamagitan ng pagbuo ng isang tula o awit na magtatampok sa nasabing pagpupunyagi ng mga Pilipino. Halimbawang sagot, para sa mga bayaning Pilipino, sa tapang ng ninuno kami humahanga, lumaban para sa bayan, hindi sumuko kailanman. Sa bundok at kapatagan, sila'y nagkaisa. Kalayaan ng Pilipino ang kanilang ipinaglaban. Ngayon kaming kabataan ay magpupunyagi. Mamahalin ang bayan, kasaysayay itatangi. Narito ang rubrik sa pagmamarka.
Gawain bilang 14, Journal ng Karunungan. Paano ipinaglaban ng mga Muslim at katutubong pangkat ng Pilipino ang kanilang kalayaan laban sa mga Pilipino? Sagot, ipinaglaban ng mga Muslim at katutubong pangkat ang kanilang kalayaan sa pamamagitan ng armadong paglaban, pagkakaisa at matibay na paninindigan sa kanilang kultura at paniniwala laban sa mga Espanyol. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!